Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Para mga kaibigan, kasi po tagulan o na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado. Sa pagkakataong ito ay narito pa rin tayo sa aking taniman ng palay na direct seeding o sabog tanim. Ito mga kaibigan, ang palay na ito ay hybrid. Ito ang hybrid hataw dinurado na aking tinanim. So ulitin ko, ito po ay sabog tanim o direct seeding. Mga kaibigan, ito isang bisis pala tayong nakapag-apply ng pataba. So ito ang pataba natin na in-apply. Kakaunti lang ang in-apply nating abono kasi po kulang-kulang po sa ulan. Kasi po sa panahong ito ay parang naranasan po natin ang El Nino. Sa katunayan mga kaibigan, marami po sa atin dito ang hindi nagtatanim ng palay. Ito po ang kabilang lupain o kapit lupain sa akin. Hindi po tinaniman. Dalawang bisis na po ito nabakante at parang ayaw na po ng may-ari na magtatanim ng palay. Mga kaibigan, itong paraan natin ay direct seeding kasi po matipid po tayo sa gastos. Sa ngayon sa panahon ito ay mataas na po ang gastusin natin o yung singil po sa mga nagtatanim ng palay. Paano ba tayo nag-aabono mga kaibigan? Yun po ang paraan ko. Sana po ay pag-isip-isipan nyo ang paraan ko para po ako makatulong sa aking mga kamagsasaka na nagtatanim, lalo na sa mga lugar na wala pong irigasyon o sahod ulan lang po. Yung pong sa akin mga kaibigan ay sahod ulan o rain-fed rice field ito. Paano ba po ako nag-apply ng pataba? Right after pag katapos ko, ayon po kung pag sabog tanim, bilang lang po ng 5 araw hanggang sa 1 linggo, apply kaagad ako ng maliit na amount ng complete fertilizer. Sa 1 hektarya, 1 sako lang po mga kaibigan. Yun pong sinabog ko para po mabilis yung pong paggalaw ng mga punla. Okay? So pagdating ng 10 araw, nag-spray po kaagad ng herbicide. Yun pong pangpatay ng damo na lahat ng uri ng damo dito sa aking palayan na kukontrol natin, na suppress natin. Hindi na sila masyadong nakikialam sa buhay ng ating palay. Hindi ko lang pwedeng banggitin dito ang pangalan ng herbicide na ito kasi po bawal po na ibanggit ang kanilang pangalan o brand name. So nag-spray tayo. Pagkatapos after 5 days, tapos tayo nag-spray, nag-apply na naman tayo ng pataba. Sa 1 hektarya, 1 sako na complete fertilizer o triple 14 at 1 sako na urea. Haluin natin at isabog natin sa 1 hektarya. Okay? So pagdating ng 1 buwan sa ating tanim na palay, apply na naman tayo, no? Apply na naman tayo ng pataba na urea. Kalahating sako lang, kalahating sako at saka kalahating sako na putas, 0060 at saka 4600. Haluin natin ng maayos at isabog natin sa buong area sa 1 hektarya. Yun po ang aking palayan mga kaibigan, 1 hektarya po ito, no? So yun pong paraan natin sa mag-1 buwan, no? Ito po ay magiging 3rd application na po mga kaibigan. 3rd application na po. So tingnan lang po natin
tingnan na po natin kung gaano kataba ang ating pananim na palay. No? Pag medyo nang didilaw ng konti, pagdating ng 45 days, apply din tayo ng urea. Isang sako lang sa buong hektarya. No? Isang sako lang sa buong hektarya. So, pang-apat na application po ito mga kaibigan. No? Pang-apat na application. So, tingnan lang po natin, pagdating ng ika-60 kaaraw, buhat ng isinabog tanim natin ito, medyo maganda-ganda na ang ating malapit na ang maglalabas ng kanyang bunga. Apply tayo ng kalahating sako na potassium o Morito Potas 0060 sa buong hektarya. Kalahating sako, ipakakasya lang po natin mga kaibigan, no? Kasi maliit lang po yun, maliit lang po yun yung kalahating sako. Yun na pong i-apply natin. So ganyan lang ang paraan natin, ang method natin sa pag papatubo ng ating o pag-aalaga ng ating sabog tanim na palay. Mga kaibigan, mayroon na po kayong nararanasan o nasasanayan na paraan, pero subukan nyo itong paraan na ito, lalo na sa mga kaibigan po natin na nagsasaka ng kanilang palay na umaasa lang po sa ulan, wala po silang irigasyon. So ito po sa akin mga kaibigan, ito po ang aking pananim na hybrid Dinorado. Isang bisis ko pa lang itong na-applyan ng pataba. Pero ito, kasi po hindi ako nakapag-apply kasi walang ulan. Walang ulan. Ngayon, mayroon na ang kakaunting ulan. Bukas, mag-apply ako ng pataba. Sana po mga kaibigan ay nagugustuhan nyo ang ating topic ngayon. Ang naukol po sa aking paraan. Paano po ako nag-apply ng pataba sa aking sabog tanim na hybrid Dinorado o sa iba ko pang mga pananim noon. Mga kaibigan, sana po ay nagustuhan nyo ang video ito at bago muna tayo magwakas, shout out po sa aking kaibigan diyan sa Magat Dam, Alfredo Garcia. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ipagpatuloy nyo ang pagsubaybay sa aking mga video at huwag nyong kalimutan mga kaibigan, mag-share kayo, mag-comment at pagtiyagaan nyo lang ang mga advertisement para po kayo makatulong sa akin sa aking pagsasaka, sa aking pagtatanim ng gulay at sa pagtatanim ng palay. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat.